Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Na-miss nyo ba kami dahil ilang weeks din kaming nawala? Na-miss din namin kayo mga kauntahan. Kaya welcome sa isang brand new episode ng People's Court, ang tanging legal TV talk show na informative na, enjoyable pa. Ako po muli ang inyong abogadong si Atty. Al Jumrani at syempre pa, hindi pwedeng mawala ang natatanging si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi Judge! Hi Atty. Al, welcome back sa atin. Yes, welcome back sa atin. Welcome back sa atin. Hello sa iyo at hello din po sa ating mga kauntahan. And welcome back po to another informative and fun episode of People's Court. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, na isang dating hukom. Excited na ako na makapag-taping tayo uli ng isa na namang timely and useful episode ng People's Court. Now, Atty. Al, sinabi na natin ito in a recent episode and I will repeat it. Yes. Ang bilis talaga ng panahon, di ba? Matatapos na ang August in a few days and bare months na. Yes. Christmas is waving. Yan. True. Kaya nga in advance ko na, naka-red ako today. Oh, di ba? At saka naka-blue ka. Oh. Diba? Napaka-colorful. Blue Christmas. Blue Christmas. Ikaw yung festive. Red Christmas. Yun. Yes. Okay. Para masabi lang na Christmas. Yan. Totoo talaga, no? By this time, and also because medyo umuulan pa rin kaya malamig pa rin ang panahon. Ayan. So indeed, no, ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas celebration. Totoo nga yan. Oh. And actually nga, Atty. Al, ang mga turista na first time na nagpupunta rito sa atin, they always get pleasantly surprised, no? Pagka September pa lang, naririnig nila yung mga Christmas songs sa mga malls natin, di ba? Parang sabi nila, bakit na Christmas songs na ano pa lang, September pa lang. Correct. Pero, syempre, as we have been mentioning in our previous episodes, may special significance and importance ang September. Not only because malapit ng Christmas, pero para sa ating mga aspiring lawyers, yes, yung ating mga bar takers, especially this year. Mas ano yan. Kaya, lalo na sa'yo. Ayun naman. Kaya God bless po sa lahat ng mga kukuha ng 2024 bar examination sa September 8, 11 and 15, 2024. Especially nga, to my panganay Barry. Yes. At of course, sa lahat po ng mga estudyante namin ni Atty. Al at lahat din po ng mga kakilala namin na kukuha ng 2024 bar examination. Oh yes, Judge. Tama ka dyan. Kaya God bless kay Barry at sa lahat ng mga students natin na kukuha ng 2024 bar exams. Tama. Basta sana ay pag naging abogado kayo, remember to practice ethically. Yan. Remember how much of a privilege and a blessing ang membership sa legal profession. Tama. Kaya hindi dapat ito binabalewala. Correct. I fully agree with you on that, Atty. Al. Sadly nga marami tayong mga kasamahan sa legal profession na nakakalimutan na ito ay isang blessing at privilege yung pagiging member sa legal profession. At ang requirements to continue to be a member in good standing in our profession, yun nga, continuing yun, hindi lang para makapasok sa bar. Pero if you want to stay as a member of the legal profession, dapat ma-maintain yun. Correct. Nakakalimutan na ang bar journey nila, kung gaano nila pinaghirapan na maging abogado, no? Unfortunately, hindi na naalala yon at nakakalimutan ng pahalagahan ng maayos ang profession natin. Correct. Kaya ulitin po namin sa mga kukuha ng 2024 bar examinations, lalo na po si Barry, remember your bar journey, especially pag pumasa na kayo at naging abogado. Remember how much you wanted to become a lawyer, how much you sacrificed at yung pinaghirapan nyo, and also why you wanted to become a lawyer. And also, remember what Uncle Ben said to Peter Parker, aka Spider-Man. Yes. With great power comes great responsibility. True. Sa mga abogado, yung great responsibility na yon is to be an ethical lawyer with integrity who fulfills the fourfold duties to the society, the courts, the legal profession, and the client. Ayan, diba? talaga
talagang speaking like a legal ethics professor. Amen to that, Judge. And remember, kaya nga narito pa rin tayo because we constantly value. Yes. Kasi nga may tinatawag tayo dyan. It's precarious. Ibig sabihin, pwede bawiin sa'yo anytime. Pagka nagkamali ka lang, nadulas ka lang sa profession, lalo sa ethical standards. Kaya every day is a struggle, but it's worth the struggle. Yes, diba? tama. Yes. Iba pa rin. Kasi kung hindi kami nag-abogado ito, malamang hindi kami host ng show na ito. Marami opportunity kasi talaga it's a blessing to be a member of this profession. Although we are saying naman, everything that you have right now, pag pinaghirapan mo, regardless whether that's a degree, a job, a relationship, pinaghirapan mo yun so i-value mo yan. Yes, tama. Oo, para ma-enjoy mo talaga at hindi mawala sa'yo. Yes, ma-savor. Yeah, ma-savor. Correct. Ayan. So, speaking of pag-aalala, kasi baka mamaya, speaking of mga things and people we value, baka maiyak ka, Judge ha? Ayan. Ganun talaga. So, yan. Ikaw ang iiyak for sure. Tamo, yan, naluluhan na yan. Hindi, ako naiiyak pag natutuwa ako. Ikaw naiiyak kapag nalulungkot ka. Di ba? Yun, totoo yan. Sige, iba na lang ang mag-anuhan natin. Maghanap na lang tayo ng tao hindi umiiyak kahit nalulungkot o natutuwa. Ano yun? Walang emosyon. Walang emosyon. Ayun, okay. So speaking of pag-aalala, magbalik tanaw tayo sa latest episode natin na Tanong Mo, Sagot Namin Part 5. Roll VTR. Don't worry po, hindi naman po ito ang last time na magkakaroon tayo ng Tanong Mo, Sagot Namin or Sagot Ko episode. Yes. Part 5. So magkakaroon pa po ng Part 6, 7, etc. Hanggang Part 500. Ayan. That's right. Kaya huwag mahiyang magtanong. Ipadala lang po ninyo ang inyong mga tanong sa amin. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. Attorney Al, nakawalong tanong din tayo sa episode na yun, no? Pero nung tinitingnan ko yung ating Messenger, Facebook, mga comments, tapos sa YouTube, ang dami pa, no? Ang dami pang mga pending, kaya marami pa tayong ganong episodes na sasagutin natin ang mga tanong. At sana po doon sa mga nagtanong, sana napanood nyo po yung episode na yun, kasi baka na-feature nga yung inyong tanong at nasagot na namin doon sa episode na yun. Pero sa iba po, kung hindi man namin nasagot, yun. Yes. May darating pa, correct. Yan. Ano pa hanggang part 100? Yes. Kasi ang dami. Nakita ko, ang daming pang mga Ang dami pending. talaga, Actually, yung iba nga, hindi na related doon sa episode Yeah. No, basta makapagtanong. Pero hindi naman namin nililimit na dapat ang tanong nyo kung ano lang yung episode na yun. Hindi po. Okay lang po. Basta in send fact, us your yung mga tanong nila are actually good ideas for our next episode. That's true. Yeah. Okay, so pero kung hindi nyo naman napanood episode natin na yun, mga kauntahan or any of our previous episodes, o di kaya ay gusto nyo panoorin uli, ang lahat ng episodes natin ay ina-upload sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. And sana po lahat ay naka-like and follow na sa FB page and naka-subscribe sa YouTube channel ng People's Court. Tama. At syempre po, bukod po sa panonood, please be generous and feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na nga po sa mga law students natin, mga bar reviewees at mga miyembro ng lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV tuwing Sabado ng 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi ninyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable providers sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para po may access kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia
o di kaya po ibisitahin nyo social media accounts ng GSAT. Katulad na lang po ng Facebook page na GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jing? Okay. Knowledge is power and sharing is caring. O, diba? Again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. And special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes. And of course, maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time na po for a special shout-out to some of our kahuntahans. Sino nga bang babatiin natin today, Attorney Al? Yes. Okay, Judge. So, una sa listahan, ang kahuntahan nating si Ednel Cantay or Cantay. Cantay. Okay, then nag-comment si FB sa episode 112 natin with Prosecutor Miles Ferraren on reasonable certainty of conviction versus probable cause na this is a very useful show, very informative for all of us. Oh, diba? Maraming salamat po, Kauntahang Ednel Cantay. Please continue to watch and support People's Court. Nakakatuwa naman, diba? Maraming salamat po, Kauntahang Ednel Cantay. Our next shoutout naman ay para naman sa kahuntahan nating nanonood sa atin all the way from Bohol. Wow. Na si Sir Ruel Malabote na nag-comment naman sa Facebook. Sa episode 114 natin na Tanong Mo, Sagot Namin Part 5. Ang comment niya ay, good evening po, watching from Bohol. Simple, straight to the point. But thank you very much po, Sir Romel. And please continue to watch and support People's Court po. And hello din po sa lahat po ng mga taga-Bohol, mga Boholano, na nanonood po sa amin dito sa People's Court. Correct. Actually, malakas ang GSAT talaga sa Visayas. Oo nga, no? Sa Dumaguete, sa Bohol. Alam ko pati sa Iloilo, tsaka Rojas. Nice. Sa Aklan, ganyan. Nice. Yes. Sa Boracay, kasi may nakita ko nga doon may mga GSAT doon. Actually, sa Bicol. Talaga? Din, yes. So, okay. Ayun. So, thank you very much sa Romel at sa lahat po ng taga-Bohol. Ayan. So, mga kauntahan, please keep your positive comments and feedback coming dahil talaga po nakaka-inspire. And abangan nyo po ang pag-shoutout namin sa inyo sa isang future episode ng People's Court. Yun. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. And of course, mauna ka na. Sige, okay lang. Yes. Okay, sa Roy G. Bibb naman kasi nauna naman ang red eh. Kaysa sa blue. Okay, diba? Correct. Ang galing mo mag-isip pa. Ang bilis Diba? Okay, go. Okay, nag-iisip ko kayo, bakit ba ako mauuna? Ano kaya? Siyempre, hindi naman pwede sa edad. Diba? Hindi naman pwede sa posisyon or sa kung kailan naging abogado. Kaya rainbow na lang. Doon na lang sa rainbow. Diba? Nauna ako red sa blue. Okay, go. Okay. So, obviously talaga, sanay na ako sa ganyan. Dati kasi kapag kami magkapatid, nagtatalo kami sino maghuhugas, ganon. Kaya mag-iisip pala ako na kailan lamang ako lagi. Hindi, pwede pala yung rainbow colors. Yun ang magiging natin, pamantayan natin sa kung sino mauuna. Correct. Depende sa color. Hindi. Kailangan pag nagamit na ng minsan, na pwede gamitin ulit. Ganun ba? O sige, ko bahala. Creative ka naman Okay. Okay, anyway. So, thanks, Judge. So, for my personal greetings, binabati ko ng speaking of kapatid, binabati ko ng welcome home ang kapatid ko na si Dondon na galing ng, hindi ko alam kung saan siya galing. Basta galing sa ibang bansa. Kasi as seafarer, di mo alam kung saan siya bumaba. Yes. Tapos kung saan siya, alam mo yung biyahe nilang ganyan. Basta alam ko 3 eroplano yun Kaya I think, nung mini-message ko siya, akala ko nasa barko pa siya. Kasi nga para doon na siya bumili nung gusto kong perfume. Okay. Yung pala nakasakay na, nakababa na. I see. So kaya message niya sa akin maghanap na lang daw siya kung saan may stopover. And then I realized, sabi ko baka lalabas pa ng eroplano to. I mean, aeroplano ng airport. Para maghanap. Sabi ko dead man na lang. So ayun. Pero syempre, alam ko naman na hindi niya ako bibiguin. So welcome back to Manila. And also, welcome din kay Mami na kasama sa pagsundo kay Dondo last weekend. Ayan. Kasi nasa Bicol tayo nung weekend so kaya di ako nakapunta. So thank you for the pasalubong na kahit hindi ko pa nakukuha, I'm sure may enjoy ko. Ayan. Sana lagyan mo ng kahit $10, $50 doon. Meron pa ba 50 denomination? Oo naman. Akala ko 10, 100. Ganun ba? Hindi ko alam. 100 na lang. Kung walang 50, sure. $100 na lang. So, ayan. Okay. So, next, gusto ko batiin ng belated, bago pala yon,
So, to my brother and to my mom, I'll see you this weekend. Yeah, kasi sa weekend pa ako pupunta sa Bulacan. So, also, for my birthday greetings, gusto kong i-greet ng belated happy birthday ang kaklase ko at saka seatmate ko sa AB Political Science na si Jura Kiman. Ayan. Ngayon kasi nasa Basilan na siya. Okay. In fact, siya ang kukontakin ko pag gusto kong pumunta ng Basilan. Meron kasi magandang mga beaches sa Basilan. Yes, oo nga daw. So, lahat ng mga nanonood dito from Basilan, hello po sa inyo and hopefully nga, mapuntahan ko yung Malamawi Beach Resort. Malamawi, wow. Yes, Malamawi. In fact, Basilan is underrated. Tama ba? Yung underrated na ibang napakaganda pero hindi siya masyado napupuntahan. Oo. Ayan, so kaya hopefully makapunta tayo sa Basilan and hopefully makontak ko yan si Miss Jura Kiman at ma-host niya ako doon. Okay, and also happy birthday belated to my former classmate sa law school na si Will Mueco. Ayan. So hope you both had a wonderful birthday celebration and wishing you more birthdays to come. Yan, how about you, Judge? Sino ang gusto mong batiin today? Thanks, Attorney Allen. Hello sa mga binati mo, especially mga belated happy birthday. And of course, special greetings kina Don Don, welcome back. And lalo na kay Mami Fatima na nandito pa lang ngayon. Sana sinama mo si Mami Fatima dito sa taping natin o kaya sa susunod. Yeah, try Hello, ko. Mami Fatima. Now ako naman, try mo ha. Para makadalaw naman si Yes, Mami correct, Fatima oo. rito. Next week. Yes, try ko. Oo, Magkita sama. kami na Sunday. Hindi ko siya alam anong lakad nila eh. Kasi alam ko, parang gusto Mag-out nila of town. pumunta ng Coron, Palawan. Mami, sana makadalaw ka dito sa taping para makita mo yung mga pinagagagawa namin ni Ate Ingal. Okay, now for me naman, gusto kong batian ng advance happy 40th birthday. I-emphasize ko talaga yung 40 kasi hindi nila matanggap na 40 na sila. Oh, Life 40 begins na at kayo. 40, so, yes. So, ano. tsaka in fairness, hindi ko yung mukhang 40. Mukha lang kayong 39. Yan. Yung kambal kong pinsan na sina Bobby at Attorney Carlo Toral na senior associate lawyer namin sa law office. Si Attorney Carlo. Oo, si Attorney Carlo. At malapit na siyang ma-promote. Diba? Wow. May God bless you both more. And looking forward to your birthday treat kasama nung sa atin nyo na mag-50 naman. Kaya next time ko siya babatiin. O, yan. So, 10 years ang gap. Oo, yan. Kaya joint celebration sila. Ayan. So, happy 40th birthday kina Attorney Carlo and Bobby. Sana makasama rin ako sa treat. Kahit hindi ako, gate crusher. Okay. Tapos syempre, magugulat sila, sino ka? Sabi, oh my God, hindi nyo ako kilala. Hindi nyo kilala, ganon. At meron pa tayo isa, bago tayo mag-topic reveal. Sabay tayo. Pinaka-importante i-greet natin today. Oo, so joint Sige. greeting. Mauna ka. Okay, akala ko ba sabay-sabay? Paano? Sige. Hindi natin kabisado. Kakantahin natin. Kantahin na. Sige. Pwede Bakit naman. ako? Sige. Siyempre, Hindi, magsa-start parang tayo sa happy sintonado. birthday. Ganun. Parang gano'n, di ba? Usually kasi sa mga duet, yung kasunod, yun ang magsasalvage talaga. Magsasalvage talaga magsisave nung kanta, nung nung kanta. music, di ba? Sige, ready? Happy Teka muna, kanino? okay, sige, sabi mo. Yun nga, eh. Okay, o nga pala. Oo. Akala mo may re-reveal natin doon sa dulo. Sige, pwede naman. Okay, So, ready? hulaan nyo kung sino i-greet namin. Okay, ready, Okay, set, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Butch Serrano, our executive producer. Our tomorrow. executive producer. Mag-celebrate siya ng birthday tomorrow. By the time this This is aired. August 25. Sinabi talaga natin. August 25. Tapos yung edad niya. 56. Okay lang naman kay Butch eh. Sabi, in-announce naman But niya he doesn't kanina look yun. 56. Yes, he doesn't look like 56. He just looks 55. Oo, ganun. Actually, kung pinapanood nyo yung sa Barangay Tayo at saka marami The na Fourth eh. Estate Yes. na show, ayan. So, panoorin nyo siya. Baka meron silang birthday celebration doon. Yes. So, Ayan. Siya po ang aming resident expert dito no pagdating sa mga barangay affairs and politics. Kung kami medyo reserve kami magkomento sa mga events, siya talaga magkokomento yan. Correct. But anyway, siya po ang aming resident din na Senator Trillanes and Jong Navarro Lucalay. Jong Hilario. Sorry, sino ba?
Sorry, Jong, Hilario. Pinaghalo ko yun. Combo po. Pag nakita Ayan. nyo siya. At yun na Yes. pa, I'm sure nakikita nyo siya kasi mas maraming fans sa show niya. Pero yun po, talagang combination siya ni Senator Trillanes at saka Jong Hilario. So, happy birthday sa iyo, Butch. And we hope that you will continue to be a blessing to others. Yes. We are truly blessed by, of course, you. Kasi nga dahil sa'yo, nagkaroon tayo ng show. Yes. Ayan, Maraming so, salamat maraming for salamat. that. And please continue supporting Yes. us. Ganon. And doing whatever it is that you love to do, but take care of your health. Yan ang Correct. importante. Yes. Okay, so happy birthday ulit, Sir Butch. Yes, happy birthday. Now, it's time to reveal our topic for today's episode. Correct. Mga kauntahan, a few weeks ago ba to? A A few few episodes episodes ago, ago. especially episode 112, nag-discuss tayo about probable cause and reasonable certainty of conviction with Prosecutor Miles Ferraren. Interestingly, after nung episode na yon, nilabas ng Department of Justice ang Department Order number 15 or the 2024 NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings, kung saan featured din ang reasonable certainty of conviction. That's right, Attorney Al. Pero bukod pa doon, no, sa reasonable certainty of conviction, marami pang ibang bagong provisions ang 2024 NPS rules. Kaya nga timing at magandang pag-usapan ito ngayon dahil mainit-init pa ito. Kumbaga talagang maganda siyang follow-up episode dun sa episode na yon with Prosecutor Miles. True. Pero syempre, hindi po mawawala ang pag-discuss muna natin ng dalawang featured questions for today sa second segment. Then, i-introduce natin ang ating special guest sa tail end ng second segment before proceeding to discussing in detail our featured topics sa third segment natin. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court and welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po uli si Attorney Al Jumrani at syempre, kasama pa rin natin ang the one and only, lagi na the one and only, di ba pwede the one and only two? The one and only, the two-in-one, the two-in-one, Judge G. Uyenko Nolasco. Hi uli, Judge G. Hi again, Attorney Al. Ang ganda na register, yes. red Blue and blue. red, Yan. yes. And of course, to all our kahuntahan, sa loob po sa inyo, ito po muli ang inyong lingkod na 3-in-1 coffee. Jing Uyenko Nolasco. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment, kung saan po may dalawang tanong tayong sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos po ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol po sa ating topic about the 2024 NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. That's right, Judge G. So, ako ba or ikaw ang sasagot na unang tanong? Sa pagkakatanda ko, sa episode before, ang tanong mo, sagot ko part 5 yun sa Part DepEd five. policy. Ako ang naunang sumagot sa tanong doon. So ngayon, ikaw naman. Ganun ba? Pero sa last episode natin na tanong mo, sagot ko part 5, di ba ako ang last na sumagot? Hindi rin. Ako yun. Kaya ikaw talagang toka sa first question today. Lalo na nga, using the rainbow principle. Oh, Diba, nga pala. Binabawi ko na lang. Ayan, hindi na So, pwede pero sa bawiin. alphabet kasi nauna ang blue sa red. Hindi. Oh. For the episode today, applicable yung yung rainbow, Oh, okay. kaya una ka talaga. Okay. Yun. Sige, pues. Stop na pala ako. Okay, sige. So, wala talaga kawala. Sige, Judge. I'm ready for the first question. Ayan, okay. Ang first question natin ay galing sa kahuntahan natin na si
At Mart Sanggalang 5781 na nag-post ang tanong niya sa YouTube sa episode 109 natin on the PWD law kung saan nakasama natin si Judge Weng Tan. So ito yung tanong niya. Good morning. Is diabetes considered as a chronic illness and thus qualifies the person for the benefits of the PWD law? Yun, thanks, sabi niya. So, Attorney Al. Magandang question yan, no? Kasi marami tayong mga kababayan, mga kauntahan na they're suffering from diabetes. At iba-ibang no, stages ata yan. Yeah. Kaya maganda nga na ma-clarify din natin sa ating mga kauntahan. Yes. So, thank you, Judge, for reading at Mart Sanggalang 5781's question and also to Mart Sanggalang 5781 for the question. Now, ayon po sa website ng pwdphil.com, sa isang online article na pinamagatang Who Qualifies for the PWD ID na published noong November 16, 2017, according to Dr. Myla Rostrata of the Department of Health ng Region 3, may 7 categories. There are 7 categories that classify ID applicants. Kasama doon ang chronic illness. Ano nga ba ito? Ayon sa nasabi article, there are illnesses that may not inherently lead to a disability but have been known to cause disability when a complication sets in. Isang kaso nito ay ang diabetes. Inherently, diabetes does not cause disability. Pero the inability to process sugar in your body may lead to complications tulad ng diabetic retinopathy, which could lead to blindness, sepsis, which could lead to gangrene and later amputation or heart problems, which could lead to a stroke. Again, some chronic illnesses are not apparent and will need a clinical abstract before a PWD ID is granted. Say, ano ba ang Tagalog na in other words? Sa ibang salita. Sa makatuwid. Sa makatuwid. Yeah. Parang nawala naman yung other words doon. Sa ibang salita. Ganon. Sa ibang salita. Ayan. Diabetes per se po, hindi po mag-qualify sa isang tao para sa isang PWD ID. Pero kung may mga komplikasyon arising from diabetes gaya ng vision loss or pagkabulag, muscle mass degeneration, etc., ay pwede nang mag-qualify sa isang tao para sa PWD ID. Pinakamainam po na kumonsulta sa DOH or sa local health office po at sa inyong doktor na rin para po malaman kung mag-qualify po ba kayo for a PWD ID. Depende nga kasi dun sa complications ng diabetes. Yes. Pala yun. Meron akong kaklase na may diabetes siya pero he's very healthy. Ayun na nga. And I think because of that, kaya siya nagkaroon ng parang commitment talaga na dedication na mag-maintain ng healthy lifestyle. Nag-gym, healthy diet, etc. So hindi siya nagkaroon ng complications. Kasi nga yung complications ng diabetes, yun ang magre-result sa disability, which will qualify a person for a PWD ID. Hindi tayo doktor pero lumalabas dyan na what qualifies you as PWD is yung result, yung complication, yung consequence ng diabetes. Tapos kung aalamin, bakit kan merong ganyan? Kasi tulad ng vision loss. So pwedeng due to accident, due to inborn, doon nalalabas na due to diabetes. So papasok na siya doon sa category ng chronic illness. Yes, so kaya watch out talaga for your sugar. Mahilig ka pa ng magkape. Kape na black ako Walang sugar. Wala rin calories. Akala ko, for every teaspoon of coffee, 5 tablespoons of sugar. Hindi As in black coffee ako lagi. Yun. Okay. Yan. So anyway, well explained, Attorney Al. Bravo. Yan. Diba? Bravo. Parang opera lang. Diba? Bravo. Now, what's the second question naman? Okay. Ito ang question para kay Judge. Ang tanong ay galing sa kauntahan na itatago natin sa alias na Robert. Parang may kilala ko Robert. Based sa America. Dalian mo na. Kasi yung malapit na pangalan dun sa talaga. May binagit ko yung pangalan kung makareact. Okay, ito ay comment niya sa FB sa isang episode natin na ipa-paraphrase na lang natin for the purpose of general discussion. So, ang tanong, kung magkahiwalay daw ba
ang dating magka-live-in partner. May pag-asa daw ba ang ama sa full custody ng dalawang anak na maliliit pa na inaalagaan ng ama dahil sa ang ina ay nagtatrabaho sa abroad? No, diba? Judge? Ayan. Diba? Thank you, Attorney Al, for paraphrasing the question from Robert for the purpose of general discussion. Now, Robert, dahil live-in at ikasal ang mga magulang ng mga bata, ang mga ito ay makukonsider natin or tinatawag na illegitimate or non-marital children under Philippine law. Dahil dito, ang general rule ina po ang entitled sa sole custody and parental authority dito po sa mga non-marital children natin, alinsunod sa Article 176 ng Family Code as amended, which states in part, Article 176, illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother and shall be entitled to support in conformity with this code. Gayunpaman, may mga sitwasyon na pwedeng mag-apply, yung for full custody ang ama sa mga anak na non-marital kung may compelling reasons. Kasi yung compelling reasons na yan, hindi lang siya applicable dun sa mga legitimate children, pati pala dun sa mga non-marital children. Correct. At kailan yan? Halimbawa po, yung compelling reasons, kasama dyan yung pagka ang ina ay napadeclare na deemed unfit, or kaya naman po ay para sa best interest of the child, o kaya ay may instances po ng neglect at abandonment, may drug abuse, unemployment, failure of exercising parental duties, as well as leaving the child to the care of others permanently or otherwise, and regardless of intention. Pero dito kasi sa sitwasyon na nabanggit, parang dahil nag-abroad lang. Yeah. So parang, yun na nga, kung yun, ang lang magiging ground ng tatay, baka hindi yun mag-prosper. Kasi nga, kasi baka naman nag-abroad para disuportahan ng mga bata. Yun nga. So parang kung ganun lang ang context, malamang hindi mag-prosper yung case. Kasi nga, non-marital children ito, hindi sila kasal So yung general rule ang masusunod. Yan. And note po mga kahuntahan kung ang dahilan, for example, ng applying for full custody ay katulad ng prostitution, or unfaithfulness to the husband or partner. Actually, yung mga ganyang klaseng grounds pala, hindi raw ground to separate a child from the mother, Pati na rin ang sexual orientation ng ina, Yes. It cannot also be used to separate her from the child unless pwede kaya din yan pati doon sa sexual orientation ng tatay? I think kung halimbawa, the father had custody at the time, tapos yun, turns out na he's gay. Pero yun na nga, diba? Kailangan equally applied pa rin, diba? Basta ang ano lang dyan is, of course, ang laging tinitingnan naman dyan is yung best interest ng bata. So, unless there is evidence nga that this is not conducive to the child's overall development or hindi na bibigyang buhay yung sinasabi na best interest of the child, doon lang po pwede yun. So, medyo mahigpit dyan sa aspetong yan, lalo na nga, we're talking of non-marital children, na, at yun na nga, pag minor sila, nandun po yan sa sole and full custody and parental authority of the mother. Unless, kaya, kumbaga, uphill battle yan, pagka kinwestiyon mo or challenge mo yung full custody ng ina. Basta at least na nasabi mo, ang maganda sa nasabi ni Judge, pwedeng i-challenge. Pwede so, naman. pwede mo i-challenge pa rin yung batas. I-prove mo lang talaga na may compelling reasons kung bakit dapat sa'yo ang custody ng mga bata. Correct. Mas mahirap lang ito pag non-marital child. Kumbaga siguro mas madali ng konti pagka legitimate. Kasi nga doon joint yan supposedly. Ito sa nanay talaga binigay ng batas So, para tanggalin mo yan sa kanya, dapat ma-prove mo talaga na unfit yung nanay. At saka hindi yun sa best interest ng anak. Yun. Ayun, okay. Kung ako kanina, Judge, bravo, sinabi mo. Ngayon sasabihin ko kay Judge, brava. Brava. Ganon talaga. Parang, buti na lang inom na ako. May Brava ba talaga? Ganyan. Meron. Sony Bravia. Bravia pala. Bravia TV. Pero I know, napapanood ko yan sa mga opera. Bravo. Paglalaki, bravo. Anyways, thank you for that, Attorney Allen. Thank you po ulit sa mga kahuntahan nating na nagtanong sa atin na sina Mart Sanggalang or Sanggalang. Ano nga ba pag-pronounce? Sanggalang ako. Ako Sanggalang. Okay. 5781 at si Elias Robert. Now, for more information po, pwede nyo pong panoorin uli ang relevant episodes natin on the PWD Law with Judge Weng Tan. Kasi nga, related yun doon sa tanong ni At Mart Sanggalang, di ba?
which is episode 109 natin. At doon naman po sa custody, napaka-interesting din po na naging discussion natin dyan, no, tungkol dyan. Kasama naman si Judge James C. doon po sa ating episode 67. Diba? Now, sa iba pa po natin mga kahuntahan na gusto pong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions po either by posting them as comments in any of our episodes on our Facebook page on or YouTube channel, or kaya naman po, magpadala kayo ng direct message sa amin through Messenger, at pwede rin po sa TikTok actually. Kahit hindi po tayo masyadong active sa TikTok, pero meron naman po. Yeah, correct. Yan. Nababasa, nabubuksan naman po namin yan. Yeah. At dumadami yung followers. Talaga? Sa TikTok? Wow, marami nung nice. na parang following. Tapos yan, maya-maya, marami mag-unfollow kasi wala raw tayong gawa doon sa TikTok. Oo nga, dapat pala ma-activate ulit yun. Correct. Oo. Anyway, paalala lang po uli ha mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally po, reminder lang din po mga kauntahan, ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information po, para dagdag kaalaman sa inyo mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong po sa inyo, hindi po legal advice, legal assistance, at lalong-lalo na po hindi po pwede ang financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ang mga kahuntahan po nating nagtatanong po sa amin. Yes, and with that, let's discuss our topic for today. Mga kauntahan, gaya ng nabanggit namin kanina, pagkatapos po natin i-air ang episode 112 or 112 on the reasonable certainty of conviction versus probable cause with Prosecutor Miles Ferraren last month, in-issue po ng DOJ ang Department Circular Number 15 or the 2024 National Prosecution Service or rules on preliminary investigation and inquest proceedings. So with these new rules, malaki po ang pagbabago sa preliminary investigation at inquest proceeding stage sa prosecutor level na isang criminal case. That's true, Attorney Al. Now, para po sa kaalaman na ating mga kahuntahan, dito po sa atin sa Pilipinas, hindi po agad-agad dumidiretso ang isang criminal case sa korte. Ayon nga sa isang online article na lumabas sa website ng Global Litigation News noong August 9, 2024, tungkol nga rito sa 2024 rules on PI and inquest proceedings, nakalagay doon na Philippine criminal proceedings generally go through a two-stage process, with the first stage being under the DOJ and consisting of a preliminary investigation or inquest where applicable. If the DOJ determines that formal charges should be filed in court, the second stage proceeds with the trial court judge presiding over the trial. Now, sabi rin po sa article na yan, ito raw po itong bagong rules natin, modify the entire first stage of the proceedings. Yun yung naapektuhan nyo sa prosecutor level. Thus, the changes brought about by the rules are relevant to clients with ongoing criminal cases. O kaya naman po ay doon pa lang sa magpaplano na magpa-file pa lang ng criminal case. Now, Attorney Al, itong trivia natin. Guess who co-wrote that article? Di ako sure, pero sigurado ako hindi ako. Baka ikaw naman ang sumulat nun, ha? I wish, no? But no, hindi ako. Eto, naging special guest na rin natin siya, no? Yung sumulat ng article na yon, but not on criminal procedure, but on a different topic. He's no other than Attorney Jared Amoroso. Si Attorney Jared. Was our special guest in episode 85, almost a year ago na, no? On alternative dispute resolution. So, hi sa'yo, Attorney Jared, and Juka na ulit mag-guesting dito sa People's Court. Yan, diba? Correct. Actually, meron siya pinost sa Facebook na parang Q&A regarding do sa electronic filing. Okay, yung electronic submission pala of pleadings. Napaka-helpful talaga. Siguro, invite na tayo ng guest para dyan, si Judge Marvin. Sa Madan. Anyway, yun, maganda yung niya, Q&A. Based pa rin naman sa rules. Hindi naman yung parang gawa-gawa lang yan. So, yun. So, anyway, galing-galing mo talaga, Attorney Jared. Kaya proud ako na mag-co-faculty kita sa FEU. Yes. Diba? At saka proud kami naging guest ka namin dito. Yes.
Hindi lang pala sa ADR ka magaling, pati rin pala sa criminal procedure. Kaya I second Judge Jing, dapat mag-guest ka na uli dito sa amin, Attorney Jared. So on a related note, Judge and mga kauntahan, importante ding banggitin na dahil nga sa 2024 NPS rules, naglabas ang Korte Suprema ng isang resolution dated May 28, 2024 sa AM number 24-02-09-SC even before the 2024 NPS rules came out, kung saan kinilala ng Korte Suprema ang autoridad ng Department of Justice to promulgate the said 2024 NPS rules. Dahil dito sinabi rin ng Korte Suprema sa nasabing resolution na once daw na ma-promulgate ng DOJ ang nasabing rules, yung mga apektadong provisions ng Rule 112 ng 2000 Revised Rules on Criminal Procedure na inconsistent doon sa nasabing 2024 NPS rules ay magiging madidim, repealed. Okay. Pero without prejudice to the Supreme Court's power to promulgate its own rules of procedure of new rule touching upon preliminary investigation consistent with the 2024 DOJ NPS rules. Yun. Diba? So yun namin, abang na ang Supreme Court na okay, kinikilala namin yan. Pero yun na nga, kasi inconsistent lang Rule 112 with that, so deemed repealed yan. Pero yun na nga, later on, gagawa ang Supreme Court ng Pero naman, kumbaga, ina-avoid kasi yung inconsistency. So parang i-harmonize naman yan. Maganda yung na yan. Correct. Now, Attorney Al, I'm sure na curious na ang mga kauntahan natin tungkol sa bagong rules na ito ng National Prosecution Service patungkol sa PI or Preliminary Investigations at Inquest Proceedings. Kaya mainam na makasama na natin ang ating special guest para i-discuss ito with us. Oo nga, Judge. So without further ado, let me introduce our special guest. Mga kauntahan, returning guest na po natin ang ating special guest for today. He has been a member of the National Prosecution Service since 2016. He graduated with second honors from the Ateneo Law School in 2012 and was admitted to the bar in 2013. Bago siya naging prosecutor, he was an associate in the Angara, Abelio, Concepcion, Regala, and Cruz Law Offices or ACRA Law. In 2021, he was given the prestigious Special Achievement Award by the International Association of Prosecutors. Diba? Impressive. Dahil nga dun sa trafficking. Correct. Galing. Dagdag ko lang Attorney Al, naging trial prosecutor din ang ating special guest, ang isa pa nating suki sa People's Court, and one of my dearest friends talaga, na si Judge Lisa Sarmiento Flores. Doon sa Taguig, nandun pa si Teresa sa Taguig. At ito pa, ninang din sa kasal, si Judge Lisa ng ating special guest. So, di ba nakakatawa? Connect talaga. So, hello, te. Mag-guest ka ulit, ha? Soon. Okay. Now, in addition to that, our special guest is a professor of criminal law and criminal procedure, not only in one but two law schools sa FEU and the University of Makati School of Law. Yan. Kaya mga kauntahan, let's all welcome back to the People's Court stage, the one and the only Prosecutor David Michael C. Go. Yes. Hi, good morning. Good Hello, morning, Prosec Judge Dave. Hello. Prosec Good Dave. morning, mga Thank kauntahan. you. Yeah. Welcome back to People's Court, Prosec Dave. Thank you Thank very you. much for accepting our invitation. Oo nga. Despite, Happy to be here. Maraming despite salamat the po. schedule change. Kasi noong una, di ba, supposedly late July. Oo, tapos na bago. Kaya ang kinabahan ako, baka hindi na pwede si Prosec Dave. But thank you very nag-message ka nung much. madaling araw. Oh, yun. Sabi ko, baka biglang hindi mo pwede si Prosec. Mabuti na lang pala pwede. Sabi ko, anong message to? Sabi ko, pagbukas ko ganyan. Sabi niya, see you later. So, yan. tuloy. Oo, tuloy. At actually, kinabahan din ako kasi nung sinend ko yung questions ko kay Prosec, yung questions natin kay Prosec Dave kahapon. After ko i-send, hindi nag-reply. Sorry. Kasi sabi ko, hala, baka Pero hindi, nag-confirm naman siya before that. So, alam kong darating si Prosec Dave. Anyway, so maraming salamat for that, Prosec Dave. At yun na nga, gaya ng heads up ko sa iyo kanina, bukod dun sa ating important questions, meron naman tayong surprise question ulit
para sa iyo. Yan. So, para light mo ng ano natin. Etong question. Ganun talaga. Kasi kanina pa namin pinag-uusapan na tungkol sa Pasko. Okay. Ngayon, kahit magsi-September. Magsi-September pa lang Pasko na talaga. Kaya ano na kami, Christmas attire. Colors. Oo, yan. Ano ang gusto mong makuha? Talagang ganun. Anong gusto mong makuhang Christmas gift this year? Nako. Yan. Pag sinabi niya yun, Bibigay niyo ba? ibibigay ba? Hindi. Hindi. Isisend natin to sa ano mo. Sa asawa mo. Oo, yan. Na nanonood ngayon. Yes, yan. for sure. Wala pa ako naisip. Wala pa. Pero good health na lang Good muna. health. Ganun. Kasi for the family and for the friends and diba, that everyone will end the year in good spirits. So yun na lang muna. Yung material, hindi ko pa naisip. Depende ko ano yung mood pag wala. Okay. Correct. Yan. Pero yun yung running wish for ano. everyone. Yeah. Thank you. Thank you very much, Prosec Dave, for sharing that with us. Ayan. Total maaga pa naman eh. So pagdating ng mga November, medyo malinaw na kung anong gusto mo. Tama. Oo. Malamang gadget yan. Mahilig ka ba maglaro ng mga games? Ayan, online. Ayan. Meron na ba bagong PS? Wala pa, no? Wala pa. PS5. Wala, PS5 pa lang. Okay. Ako magsasabi sa'yo. Wala na, tapos na ako sa PS days ko. Yung umaabot ako ng madaling araw maglaro. PS2 pa nga yun eh. Oy, no. Oo, naabot ako pa Final Fantasy. No? Oo, iba na talaga. Grabe. Oo. Yeah, anyway. Sige. Mag-short break na muna tayo bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon tungkol sa ating topic. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi kompleto ang People's Court kung wala... Ha? Yan na naman kako ko. Okay. Mabanggitan mo na. Sige, ano na, speaking in a creative manner kasi alam mo na. Yeah. Actually, wala nga. Hindi ko nga naisip yun. Babasahin ko lang talaga siya. Ayun. So, syempre, hindi tayo makakompleto kung wala ang nag-iisang, walang katulad, at walang kapares. Oh, parang Emily in Paris. Yes, Emily in Paris. Ayan. Si Judge G. Alam mo yung Get Up French na French? Diba? Parang galing lang ng Paris 2024. Ganon. May tanong pala ako. Anong comment mo dun sa kay Carlos Yulon sa kasananay niya? Ayoko kay ano. Huwag na natin dagdagan. Basta yes. we're very proud of so Carlos very Yulon. proud. Thank you. As a mother, ano talaga comment mo? Wala kang comment? Nakukuha na ko yun. Very proud and happy. Yung ano ko, di ba? Parang wow. You brought honor to the country. Okay, last question. Kung ba sasali ka sa Olympics, anong magiging event mo? Paramihan kumain ng flat tops. Kung may gano'n ng ganon. Okay, Kasi sige. paborito ko pa ang flat tops. Yan. Flat tops talaga. Oo. Hello ulit sa Atty. Al and to all our kauntahans po. Pinut on the spot ako ni Atty. Al. But anyway, it's me again, Jinguyan Cunolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today we are honored to have again po with us Prosecutor Dave Go as our special guest to enlighten our kahuntahans on our featured topic for today regarding the 2024 NPS Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. Ang haba ng pangalan niya. Diba? Pwede bang 2024? PINIP. PINIP. PIP. PIP. NPS Rules on PIP. O, di ba? PIIP.
Yan, okay. At para marami tayong matalakay today, Judge G, simulan na natin ang ating discussion. And of course, as always, Attorney Al, dahil nga, para consistent tayo, Rainbow. Yan, ikaw na rin ang unang magtanong. Yes, sige. Okay, sige. Makakaganti ako sa next episode. Sige, so, okay. Prosec Dave, ang unang tanong po namin ay, kailan ba nag-take effect itong Department Circular number 15 or the 2024 DOJ rules on preliminary investigation and inquest proceedings? Alright, so effective na siya ngayon. Naging effective siya July 31, 2024, 15 days after na-publish ng July 16. Okay. Alright, so ngayon, yan na yung rules na nag-a-apply sa proceedings sa prosecutors' offices. Ayun. Pero klaro lang natin, applicable siya to newly filed cases or pati na rin doon sa mga pending? Pati na rin yung pending. Cases. Dahil diba, remedial laws, diba, they can apply retroactively to existing cases. So pwede na rin siyang i-apply sa pending cases na ini-investigate ng prosecutors. Ayun. Okay. Alright. So speaking of Prosecutor Dave, since yun na nga, itong bago rules natin, they apply to PI, preliminary investigation, at saka inquest proceedings. Magandang linawin din na rin muna natin sa ating mga kahuntahan. Ano ba tong PI na to? Hindi yung, of course, yung PI mo. Actually, inisip ko nga, yung kaya title natin, PI mo. PI mo. Ayan. Pero, preliminary investigation. Anong kaibahan naman nun sa inquest proceedings? Okay. So, ina-explain ko to sa klase para madaling maintindihan. So, pag nag-start, diba, ang criminal justice system, nag-start siya pag may makumit kang crime. So, pag nakumit ang crime, dalawa yung possible na pwedeng outcome. Okay. Is either magsumbong ka sa police at maaresto kagad yung taong yun, diba, immediately after makumit, or hindi siya naaresto. So pag naaresto yung tao, immediately dahil nagsumbong ka, ang kasunod na proceeding nun, inquest. Kasi ibig sabihin naaresto siya on the spot or shortly after, hot pursuit arrest, inquest yan. Pag hindi siya naaresto at gusto mong kasuhan yung taong yun a few days, a few hours after niya nakumit dahil hindi siya naaresto, doon ka dadaan ng PI, preliminary investigation. Okay. So yun yung difference, yun yung main difference. So inquest mag-a-apply kung naaresto siya after mag-commit ng crime dahil nasumbong mo agad. Yung PI nag-a-apply siya pag gusto mo kasuhan yung tao tapos hindi siya naaresto after niya kinomit yung crime. So yun yung dalawang ways natin. Nagtataka nga ako, bakit ba inquest ang tawag doon? Yeah, no? Ano bang origin ng word term na na yun? inquest? Kasi parang quest is search, di ba? Quest. So, inquest. Search Out inside. quest. So, search, Quest. internal quest. Di ba? Like, what is the meaning of life? Inquest. Ganon. Pero in both stage, Pero kasi parang alam mo, mas related siya doon sa mga warrantless arrest. Yes, Pagka na-arresto na walang warrant, i-inquest na dapat. Yun namang nagdumaan sa PI, wala mo na warrant of arrest. Magkaka-arrest lang kung i-file na sa court. Pero in both instances, di ba, Prosec, dumadaan talaga ng prosecutor. Dumadaan talaga ng prosecution offices talaga yung main body na mag-iimbestiga niyan. Yes. Kasi yung kadugtong niyan kung isasampa sa korte. So yun yung ginagawa ng prosecution offices. So hindi yung direct filing na from police diretso sa korte. Hindi, dumadaan talaga siya dun sa prosecution level, whether through PI or inquest. Okay. I-research ko talaga yung inquest na yan. Gusto mo, ikaw na to. Kasi, Ako na. Hindi, gusto ko lang idagdag. No? Yung pagkakaroon ng dalawang procedures na yan, yung inquest at saka preliminary investigation, I think binibigyan rin ng chance yung mga hindi agad nakapagreklamo na sa police na pwede ka pang mag-file. Kasi baka si iba sabihin natin, dapat sinumbo mo agad sa police para madampot yan. Yes, wala, exactly. hindi mo na isumbo sa police. So wala ka ng kaso. Meron pa rin. Yun nga, sa fiscal ka na sa prosecutor ka na mag-file. Kasi meron tinatawag na PI. Provided na pasok doon sa prescriptive period. Tama, yung time na kung so, hindi kailan pwedeng ang tagal-tagal mo mag-isip na pagkakasuhan ko ba ito? Ilang taon. Diba? Hindi pwede. Okay. So, speaking of itong preliminary investigation, Prosec Dave, under dito sa bagong rules nga, itong 2024 rules, paano na ang general flow ng preliminary investigation sa isang criminal case? Ganon din ba sa inquest proceedings? Sige. Dun sa bagong rules, isang important
na i-point out is yung general flow. Actually, hindi na iba yung flow, yung general flow. Yung details ang maraming na iba. Pero yung general flow natin, almost similar pa rin sa Rule 112 ng Rules of Court. So for preliminary investigation, magsa-start ka pa rin with a complaint affidavit na ipa-file mo sa fiscal sa prosecution office. Tapos after ma-file yun, yung prosecutor, may initial na assessment na gagawin dun sa complaint mo. So kung merong basehan yung complaint or wala. Kung wala, pwede na i-dismiss outright. Tapos kung meron basehan, dun i-assign at para mag-subpoena para sa preliminary investigation. Yung isang dagdag dun sa flow na pwede nating i-expound later is pag sa preliminary investigation, pag na-file yung complaint, pwedeng magkaroon ng assessment and evidence build-up dun sa complaint. So yung fiscal, bago kunyari mag-subpoena at magpatawag for preliminary investigation, pwede niyang sabihan yun dun sa nag-file na dagdagan mo muna yung kaso bago natin i-hearing yan. Okay, so pagkatapos ng complaint, dun na mag-issue ng subpoena, dun na magpapahearing at magpapa-preliminary investigation yung prosecutor para alamin kung ano ba talaga tong kasong sinampa mo. Tapos dun mo pa sasagutin yung kinasuhan with counter affidavit. So parang Prosec. Para kang parang merong ex parte muna, no? Bago mo ipatawag yung kabila, parang kakausapin mo muna tong complainant. Parang ito lang ba to? Yes. Kailangan dagdagan bago natin siya pasagutin dito. Tama? Tama. Dun sa bagong rules, nilagay nila yun specifically na dun sa start, pag wala talagang kaso, pwedeng i-dismiss or pwedeng i-evidence build-up or case build-up, sorry. Okay. Paano kung after case build-up or hindi nakapag-submit ng additional evidence, pwede pa rin i-dismiss? Of course, pwede pa rin i-dismiss. Kunyari, after nung case build-up, walang nabigay, pwedeng i-outright dismiss pa rin kasi wala nang reason para preliminary investigation. Pero at that point, Prosec Dave, dun sa magki-case build-up pa lang or nag-uusap, di ba may parang conference pang ipapatawag yan? Oo, nakadakit na ba yun sa prosecutor? Hindi pa, di ba? Sa bagong rules, only after may preliminary assessment na complete na and sufficient and complete na yung evidence sa complaint pa lang, dun pa lang idadakit for official preliminary investigation. Okay. Follow-up question. Pag nadakit na ba, is it the same prosecutor who will conduct the PI? Not necessarily. Okay. Yung like sa Taguig, merong mga, yung nag-initial assessment, may mga naka-assign per day. Tapos pag idadakit, raffle yan. So, minsan, may chance na pwede pa rin. I see. Okay. Pero how can we safeguard against prejudgment? Kasi lalo na in-assess niya. May kulang na ebidensya to. So, hingi ako ng ebidensya. So, ngayon, syempre, based on the preliminary assessment, okay, malakas na ang kaso. So, what's the point? Bakit po pahihingan pa ng counter affidavit yung Meron pa rin bang fair chance or fair fight yung accusado? Yes, of course. Yan yung isang challenge, no, na baka makita ng mga viewers natin na, ba't humingi na ebidensya? Di parang pinapaboran na. Hindi, binibigyan lang ng chance, syempre, dun sa nagre-reklamo na makorek kasi minsan baka naman nakaligtaan na kulang para mabigyan lang ng chance and para makita yung whole picture. Okay. Pero at the same time, ang kadugtong nun, preliminary investigation, papatawag mo naman yung kabila para yung kinakasuhan para bigyan siya ng pagkakataon na sagutin. At doon naman, pag nakapagbigay naman ng ebidensya yung respondent or kinakasuhan, pwede pa rin i-dismiss kahit na nag-case build-up ka. Siyempre at the end of the day, yung buong kaso pa rin ng parehong sides ang titignan ng prosecutor. Yun, very good. Now, doon naman sa inquest, ano naman ang bago rito na, paano naman yung flow naman ito? Yung general flow ng inquest na new rules, almost similar pa rin dun sa old rules. Ang maganda lang dito sa bagong NPS rules, talagang specify na nila na inquest rule siya. Kasi dun sa Rule 112, if you'll notice, parang preliminary investigation yung title ng Rule 112, pero nakakaligtaan na Section 6 doon, Section 5 doon is on inquest na pala. So ngayon, maganda na specify na may sariling Rule 5 na dito for inquest. Pero yung flow niya, generally the same pa rin. After ma-aresto yung taong gumawa ng crime, warrantless arrest, nasumbong mo agad, nadampot, dadalhin, may referral yan, gagawa ng complaint, affidavit, tapos ifa-file sa prosecutor. Tapos yung prosecutor, magkakaroon siya ng provisional assessment or determination kung valid ba yung pagka-aresto, ibig sabihin, nadampot ba siya sa tamang oras, nasumbong
ba kagad, and at the same time, kung may basehan ba na dapat siyang tuluyang makulong at kasuhan na sa korte para dumiretso na sa hukuman yung kaso ng tao. So generally, the same pa rin. During dun sa period ng inquest, tatanungin pa rin ng prosecutor yung nagdereklamo, tsaka yung police, bakit inaresto, and at the same time, bibigyan pa rin ng pagkakataon yung naaresto kung gusto ba niyang mag-waiver or sagutin pa at mag-execute ng waiver ng Article 125 para payagang mag-investiga at habang nakakulong siya. So, generally, the same pa rin yung flow ng Okay, meron pa rin bang case build-up sa inquest? di sa inquest, hindi siya similar sa preliminary investigation, pero yung case build-up in a sense dito sa inquest is pag nag-file ng complaint tapos may kulang, ang pwedeng gawin ng prosecutors within the period dun sa Article 125, 12, 1836, kailangan i-submit mo yung kulang mo dun sa period na yun. Okay. At kung hindi, lumampas ka, i-release yung tao. Kasi yan yung tatawag na RFI. Opo. Release RFI? for further inquiry. Joke. Yun. Investigation. Or even pwedeng i-dismiss pwede din pwede actually. i-dismiss, Oo, diba? pwedeng Hindi lang Yeah. release. Well, actually have a question talaga. May issue ako dyan sa RFI na yan. I mean, lalo na kasi sa inquest naman ginagawa yan, di ba? Yes. Katulad niya, katatanong ko nga, kung may case build up ba or halimbawa evidence build up. So kung walang ebidensya sa PI, pwede i-dismiss. Apo. So dapat ganun din sa inquest. Yes, Kung walang pwede rin. ebidensya, Yes. dismiss. Wag na yung RFI. Yes. Kasi meron akong kliyente na ganyan. Oh. Ni-release for Pero- further investigation, nakatanggap pa rin kami ng subpoena. So kaya nag-PI na. Pero at least, hindi na nakalabas naman na ng kulungan. I see. Pero still, di ba, dapat kung inquest ito, na caught in the act allegedly, if the evidence is not strong at the time, I mean, hindi naman strong, pero yung complete, i-release mo, dismiss. Tsaka yun na nga, Tapos yung- i-refile na lang. Yes, Oo. gano'n. Kesa yung RFI, para ka nasa purgatorio nun, in Correct, limbo ka, exactly. na parang okay, di pa pala ako off the hook. Pero, nandun pa rin yung RFI. Of course, may Hindi naman- option pa rin. May option pa rin. Oo, Hindi may- sinasabi sa rules Hindi na po. dismiss. Hindi po. So, RFI pa rin. Pero discretion yun. nung Discretion ng Discretion. prosecutor. Kasi sa inquest, prosecutor. dalawa yung kailangan i-assess ng prosecutor kung valid ba yung pagka-aresto. Yan. And at the same time, kung may basihan ba na ituloy sa korte. So kung yung dalawang yun wala, Pwede mo obviously dismiss na yun. Nangyayari yung RFI minsan pag isa Valid. doon meron. Oo. May basihan naman pero hindi maganda yung aresto. Obviously, Yes. kailangan mo mag-normal preliminary correct. investigation. Yes. Tama yung aresto pero medyo kulang. Yun, minsan Yes, ina-RFI. correct. I see. Kasi sayang naman kasi kung i-dismiss mo, pero konti lang naman yung parang kulang, Exactly. insufficiency. Opo, tama, At least nakakuha ka na ng, kumbaga, hindi naman jurisdiction tawag doon, pero at least nandyan eh. So, wag na natin muna i-dismiss. Pero meron siyang due date or deadline, di ba? Opo. 12, 18, 36. Yes. Ano yun? Oras po yun. Oo, yeah. 12 hours, 12 18 hours, 36 hours, hours 36 na hours. dapat madala siya sa fiscal pagkatapos maaresto. Depende sa crime. Kunyari kung light offense, correctional or capital offense or dun po papasok yung 12, 18, 36. Tapos within that period kailangan madala siya sa fiscal for inquest. Correct. For the benefit of our viewers, may inquest kahit gabi, di ba? Meron. At Weekend, meron din. Weekend, Oo. yes. May mga assigned Meron po, prosecutors meron. talaga. Oo. Lalo na kasi nga yung period is very important. Yes. Kasi Yes. pag na-arresto, di naman pwede nakakulong lang yung Oo, tao kasi- pagkatapos dampot Yeah. ng matagal. O kaya nga 'di ba merong parang itong urban legend na pagka wag kang gagawa ng krimen on a weekend. Oo. Kasi Lunes. Lunes ka na Lunes ka ano na. yan, Inquest. may inquest. Oo. Pero meron talaga. Meron naman. Required Meron talaga. naman. Oo. Okay. Nagtatanong pa nga sana ako sa inquest, pero siguro Yeah. i-feature natin siya Yeah. ng maganda siya Wala. siguro na another Correct. topic Yes. no, inquest. Anyway, Prosec Dave, dun sa kasi nabanggit na nga yung konting change dun sa case law for PI and inquest. Aside from those, ano pa yung mga major changes dito sa ating 2024 NPS rules on preliminary investigation and inquest proceedings, especially as compared to the old rules na parang 2000 pa yun, di ba? That 2000 NPS rules. Oo. Yes, oo. So actually maganda yung meron akong mga ni-note na maybe we can go through them pero Yes. mahabang discussion siya if isa-isahin pero we can do a general discussion pero maraming changes dun sa details na actually
yung maganda dito sa bagong rules, yung mga dati sa mga lawyers na on the ground, na hindi siya talaga na nasa rules, na parang ganito yung practice lang. In-institutionalize nila o nilagay nila sinulat. So parang mas malinaw na ngayon and mas categorical. Yung isang major change nga, as nabanggit nyo rin kanina, in relation dun sa memorandum ng Supreme Court, na talagang nilagay yung determination kung sasampa ba sa korte or hindi sa executive level and sa prosecution level. So talagang nilagay na yun yung purpose. So isang major parang statement yun para malinaw kung ano talaga yung purpose ng PI at inquest. Tapos isang important change din na mapag-usapan natin ng mahaba rin mamaya, yung quantum of evidence, iniba na nila. Tinanggal na yung probable cause, ano na siya, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na ika-clarify din naman natin mamaya. Tapos sa PI ngayon, tsaka sa inquest, hindi na enough rin na yung wala kang ebidensya. Based sa rules, mukhang i-apply mo na yung technical rules of evidence kasi yung fiscal, kailangan na niya i-assess yung admissibility, credibility, and capability of being presented and preserved nung ebidensya. So, hindi na kung ano-anong ebidensya lang, i-assess na mismo. Para na rin siya judge pala. Yes, exactly. Tapos, nilinaw na rin doon na lahat ng prosecutors, all prosecutors under the law can conduct PI and inquest kasi naging issue rin yun sa lumang rules by mga regional prosecutors. Hindi daw pwede mag-inquest kasi review lang sila. Ngayon, nilagay doon categorically lahat. Tapos, isang important change din na kailangan malaman ng mga viewers natin is, if dati, nung napag-usapan, ang preliminary investigation is required for crimes where the imprisonment is at least 4 years, 2 months, 1 day, which is prison correctional medium. Ngayon, required na lang siya if at least 6 years and 1 day ang penalty. For RTC cases, for mga kasong nasa second level, regional trial courts na lang would appear ang kailangan ng preliminary investigation. So pag less than that, which is yung mga kaso na nasa MTC, mukhang hindi na kailangan doon na lang sasagot. Doon na lang sasagot. Hindi na magpapatawag. I-resolve na lang yan kagad ng Pero before we continue, Prosec Dave, clarify natin yan yung kasi sabi mo diretso na sa korte. Pero it doesn't mean from the police, for example, or the complainant can go directly to court. Hindi. Sabihin, file na diretso. Kasi yung PI, yun nga, 6 para lang sa RTC cases. So, ano ang gagawin ng prosecution office dito sa mga cases na below 6 years at hindi na kailangan so, ng PI? kunyari mga unjust vexation or slight physical injuries, ang gagawin dyan, hindi na ipapatawag yung respondent. Pagkakuha ng complaint, tapos after ng initial assessment na may basehan naman, i-resolve na kaagad at diretso sasampa na sa korte or i-dismiss kung walang kaso. Tapos yung respondent, hindi mo na i-require na sumagot. Hindi mo na papatawag, hindi mo na hihinga ng kontrasalaysay. Doon na niya sa korte na lang sasagot. Basta ano lang, sa inyo, sa part nyo lang, is kailangan ma-observe yung 2-month period sa light offenses. Nagkaroon na rin tayo ng si Prosec Sandy Cruz naman. Pagka ganyan, siguro mas mabilis, no, because of mas mabilis. Kasi may mga crimes kasi na less than 4 years pag pini-PI mo, actually kung tutusin like mga physical injuries, di ba? So medyo tumatagal talaga siya sa PI. Pwede mo namang i-direct na lang. Lalo na sa mababang korte lang naman siya. Tapos isang important din na clarification na ginawa ng bagong rule para sa mga law students actually is lilinaw na nila na complaint affidavit. Kasi dun sa lumang rules, complaint lang nilalagay. So may nako-confuse kung pareho ba siya sa rule 110 na complaint. So sinabi complaint affidavit na sa least malinaw na. Tapos complaint affidavit. Yes, for sa prosecution level, sa preliminary investigation tsaka inquest. Tapos nabanggit na natin yung case build-up and evidence build-up. So nilagay na rin yun. But isang importante ring change is in-introduce na yung virtual preliminary investigation tsaka e-inquest. So ngayon, for preliminary investigation, if nakita ng prosecution na mas mabuting masaserve yung justice or if mag-virtual kasi malayo o hindi makatravel and gusto niya makausap talaga yung parties, pwede siya mag-set ng virtual preliminary investigation sa first hearing pa lang, tapos mag-set ka ng Zoom meeting or what, para yung mga partido na hindi makapunta, mas makausap at makapag-submit ng mga sagot nila. Same with inquest. So, kunyari yung
unlike before na police kailangan dalhin talaga. Kung sa saan man fiscal. sa fiscal's office. Ngayon, mas madali na kasi at the request of the law enforcement officers or nung complainant tsaka nung fiscal, pwede nang mag-i-inquest din na online na lang. So again, pwede Zoom, Teams, o kung ano mang platform. So long as yung prosecution office tsaka yung mga parties involved, merong information communication technology system na magagamit. So in-introduce yun. So nasa rules na rin yun na bago. So pwede nang magamit ng mga tao yun for at least convenience and at the same time para mas makapag-imbestiga ng maayos yung prosecutor na involved. Yung e-filing process. Ayun, nasama rin po dun sa virtual preliminary investigation and e-inquest na since if yun yung i-avail for example yung procedure, ilalagay din dun sa order yung e-filing ng mga complaint at counter affidavit. So pinapayagan din na mag-i-email dahil nga pinayagang virtual na yung respondent or sino mang or reply kunyari for the complainant, pinapayagan na i-email niya yung soft copy dun sa email address ng prosecution office at ng parties para mas mapabilis. But of course, nakalagay rin sa rules, kailangan may hard copy pa rin to follow na ipapadala. Ano yan? Applicable kayo doon sa initiatory? Like yung complete affidavit? Hindi. Dun sa succeeding yun. Succeeding na. Kasi yung nilagay dun sa bagong rules, magsiset ka lang for virtual preliminary investigation after nung first hearing mo. So kunyari, pag nag-complaint, tapos na-assign sa'yo, tapos biglang nakita mo, pag kailangan ko mag-virtual para mas makausap ko lang. Doon mo lang sasabihin. Pero yung complaint, talagang kailangan hard copy kasi susumpa yung correct. Okay. So maganda, talagang this is the future na talaga. Ang Supreme Court, meron na yung i-submission. Tapos ito pa, pati rin dito sa DOJ. Correct. Okay. Sige. Ang next question. Meron pang, sorry. Meron pa. Mabilis lang. Important, gusto ko lang po i-point out na dun sa bagong rule, nilagyan din ng authority yung fiscal na mag-issue na subpoena duces tecum ad testificandum during the investigation. So kunyari, kahit gusto mo magpakuha pa ng documents or CCTV, pwede na yung fiscal mag-issue ng subpoena kahit hindi humingi yung other party. And if hindi sumunod yung mga pinatawag ng prosecutor, pwedeng kasuhan ng Article 151 or obstruction of justice. So yun isang magandang major change yun. So medyo merong may ngipin na yung investigation. Yes, that's great. And lastly, before di ko na lang sabihin yung iba, yung sa inquest, meron ding dating confusion yung sa period, kunyari after arrest yung 12-18-36 ba sa Article 125, applicable ba siya sa fiscal or dapat sa korte yun? Kasi sa lumang, sa batas, judicial authorities ang nakalagay. Ngayon, nilinaw na nitong rule na yung 12-18-36 nag-a-apply sa inquest. So, wala nang confusion for law students. That's great. Okay. So, yun yung mga major changes. Galing ng pagkakasummarize si Prosec Dave. Pero yun nga, ang isang nabanggit niya kanina, na yun nga, di-discuss pa niya ngayon, at yun yung naging medyo contentious yung sa reasonable certainty of guilt. Ano na ba yung natin na yun? Ano standard? If yung lumang rule, ginamit yung probable cause, ngayon, very clear na bago sumampa ang kaso sa korte, bago kasuhan ng fiscal sa korte yung isang tao, kailangan merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayun. So, kung ang naalala natin ng mga viewers natin yung probable cause, di ba, if summarize lang natin, ano lang yun based on common sense, based on reasonably prudent man, depending on the facts and circumstances, if titignan nung isang tao, normal na tao, kung itong kinakasuhan ba, siya ba yung gumawa ng krimen? At kung oo, kakasuhan na, yung ngayon sa bagong rules, hindi la enough na common sense lang, hindi enough na reasonably prudent man lang ang standard. Ngayon, kailangan, titignan na natin kung mayroong prima facie evidence or reasonable certainty of conviction. So, titignan natin yun nga. Dalawang parang di ba nakikita natin yung prima facie evidence sa mga batas. Tapos ngayon dinagdagan ng reasonable certainty. Paano yun? So, ang standard ngayon, if hihimay natin siya, di ba, prima facie evidence, kailangan may sufficient evidence to prove the fact. Tapos, kailangan yung evidensyang yun, masasabi mo na mananalo sa korte or mako-convict yung tao. So, ngayon, hindi na enough na sabi-sabi lang based on
dun sa bagong rules, it would appear na kung may allegation ng isang complainant, kailangan bawat allegation niya may ebidensyang sumusuporta. And hindi na enough na kwento lang na para maintindihan. And at the same time, yung ebidensyang yun, kailangan admissible, credible, and capable of being preserved and presented. Tapos, yung ebidensya nyo, kailangan mapapakita na mananalo sa korte at makukulong. So, taas na ngayon yung threshold. Hindi na tulad dati na, well, it's a question, a matter of evidence. Hindi na. Sa korte na yan. Dito pala. Matter proven during the trial. Ngayon, iba na. Ngayon, kailangan na i-assess ng fiscal talaga kung yung ebidensyang binigay sufficient na ma-prove. So, and hindi lang basta may masubmit ka. Kasi sabi sa rules, kailangan na i-check ng fiscal kung admissible ba siya, credible ba siya, and capable of being preserved and presented. So, titignan na meaning yung testimonial, documentary, and real and object evidence. So, unlike dati na pag probable cause, diba, minsan pinapayagan na kwento lang, tapos to follow, ngayon hindi na po pwede yung ganun. Kailangan kumpleto na sa una pa lang. May pros and cons yan. Pero, yun na nga, sayang, kulang na tayo sa oras. Kaya, last question last question, yung appeal. Okay, so ano naman ang epekto nitong 2024 rules naman doon sa appeal process from the resolution of the prosecutor? So yung bagong rule in-apply niya, in-incorporate niya yung 2022 NPS rule on appeal na DC 27. So meron pa rin post-judgment remedy, sabihin pag nag-resolve yung fiscal resolution, pwede pa rin yung questionin. So may motion for reconsideration pa rin within 15 days na dun sa same fiscal's office. Pero kung gusto mo pang iakyat siya, pwede kang mag-file pa rin ng petition for review sa DOJ main. So ngayon, kunyari, kung ang kaso mo is sa lower level courts lang, ay sa meaning less than 6 years or less lang sa MTC, yung petition for review mo sa Prosecutor General. Pero kung more than 6 years, RTC level siya, sa Secretary of Justice na yung petition for review mo. At ang important feature dito, clarify ng rules na any decision ng Secretary of Justice or ng Prosecutor General sa petition for review is unappealable na. Unappealable. So, hindi na pwedeng iakyat sa Court of Appeals? Ay, hindi. Hindi na pwede iakyat sa Office of the President for normal appeal. Pwede pa rin, syempre, pwede pa rin. for certiorari, for grave abuse of discretion. Hindi na pwede. Hindi na siya yung normal, regular appeal. Kasi nga, within the executive, pwede ka po magat sa OP. Ang importante doon, yung sa first level court, na Yes, hanggang Judge. prosec gen ka na. Kasi dati lahat pumupunta Pupunta pa sa ng- SOJ. Yes, Tama. Sa Secretary of Justice. Ngayon, pag first level court, o dito ka sa prosec gen, RTC na lang ang nakakaakyat sa ano. Okay, nabago ba yung Secretary? 60-day period for suspension ng cases pag na-file na sa court? Hindi naman na-touch on nung bagong rule yun, yung sa arraignment na suspension. So, Hindi naman siya sinabi mo, nabanggit. meron ko pending Petition. petition for review. So, di ba automatic yan? Okay, sige. Opo. Kung meron ka For 60 petition for days. review, I'll suspend it for 60 days. Hindi naman na bago yun. Pero dito, clarify nung bagong NPS rules na pag magpe-petition for review ka, kailangan meron kang motion to suspend proceedings. Kasi, kunyari, nasampa na sa korte, tapos in-appeal mo, kailangan i-ensure mo na yung proceedings dun sa korte nakasuspend para pag nag-appeal at na desisyonan ng DOJ yun, hindi maapektuhan yung ongoing case mo. So, kailangan may motion to suspend proceedings ka. Pero yung 60-day period na nasa Rule 117 for suspension, hindi nabanggit mo. Hindi yan banggit. Last question na NPS pala. rules. Ano lang, ika-clarify ko lang kasi yung appeal. Yes, Dahil Judge. nga laging tinatitle before, Opo. di ba, pag umakit ka sa DOJ, petition for review. Although, appeal supposedly nga siya doon. So, ano na yung, doon ba sa ating bagong rules, na-clarify ba yon na ano ba yung ika-caption mo doon? Appeal ba siya or petition, Petition for review yung petition actual for review. words. Opo. Yun pa rin. So, yun pa rin ang ilalagay. Okay. Nako, ang galing. Yeah, Nakakatawa. galing, So, another substantial pero bitin na discussion. Correct. But thank you very much, Prosec Dave, for clarifying the salient features or provisions of the 2024 NPS rules on preliminary investigations and inquest proceedings. Oo nga, I agree, Yeah. Attorney Al. Marami pa sana, pero yun nga, kulang sa oras. Pero na-capture, natumbok naman ni Prosec Dave at naipaliwanag niya ng maayos. So, yung important highlights nga natin. So, maraming salamat Thank for you. that, Thank Prosec you. Dave. And of course,
we hope that you will accept another invitation from Anytime. us. Yes. Talaga ha. Oo naman. Kasi nahiya ako kay Prosek, ang aga-aga niya rito. So taga Okay lang. parang baka... Oo nga, pagdating ko nga sa babae, so nakita ko yung plaka. Nandito na si Prosek. Hindi, okay lang. Sabi ko, nauna na. Mamaya hindi na tayo paunlakan ulit. Pero Anytime next po. time Of course, anytime. Pero sa Pasig ka na ngayon? Sa Taguig Taguig po. pa rin. Taguig, Si Judge Taguig Lisa siya. lang nalipat. Judge Lisa kasi meron siyang Nag-acting acting siya sa Oo. Taguig. Pero ang core talaga niya sa Pasig. Sa Pasig. So doon sila before. Okay. Nakakatuwa nga. Very close sila. Magninang. Yan. Okay. So, but before we go, Prosek Dave, meron ka bang huling pabaon para sa ating mga kahuntahan tungkol sa ating topic today? Ano yung mga gusto mong dapat nilang matandaan? Ano lang, nabanggit nyo rin kanina na since ngayon may bagong rules, sana mas alam na ng mga viewers natin kung paano i-PI ang gusto nilang kasuhan. And ano rin, ma-differentiate yung PI tsaka inquest. So, and also yung reasonable certainty of conviction, maintindihan din natin na hindi na po pwede yung pagsasampa ng wala lang basehan, kailangan may ebidensya ka na sa lahat ng iaakusa mo sa tao. Yun. Yes, Very tama. important yan. Ako, Thank you very much, Prosek Dave. And we are really looking forward to having you again sa People's Court. Thank you. So, that's it mga kauntahan. Hanggang sa susunod. Ako po muli si Atty. Al Jumrani. Maraming salamat and see you next time. At again, thank you, Prosek Thank you. Dave. Thank you po. Yeah, next time ulit, ha? Of course. Okay. Talaga, ha? Oh, yes. Okay, Yes, yes. yan. Ako po muli si former Judge Jing Huyanco Nolasco. Maraming salamat mga kahuntahan at samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.